May buntag sa tanan. Amen. Hallelujah. Dalaygon ng Diyos, mga igsoon. O salamat sa Ginoo kay gihatagan na gyud ta niya og maayo nga panahon, no? For several weeks nga kanunay lapok ang atong agihanan, pero karon nindot na kaayo ang ato ang panahon. Praise God. So dili ta maglangan kay medyo taas-taas ang ato ang panimbahon karon, Communion Sunday nato. So buot ko kamo nga pagadalhon karon sa mensahe nga nag-uluhan, our walking orders. Our walking orders. So ang text nga gikuhaan sa mensahe karon anaa sa Galatians chapter 5 gikan sa bersikulo 16 hangtod sa bersikulo 18. So naana sa ato ang big screen, no, ang text o gihangyo daw nako ang tanan nga manindog ato daw kining pagabasahon. Praise God. So duha gyud na akong gidala nga Bible, ang isa Bisaya, ang isa English. Hindi kay nako mapapasabot sa English, so dalhon nako sa Bisaya. Okay, nag-ingon siya dire sa mao nga passage, Galatians 5 verse 16 and 18. So ingon siya, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh set its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So sa Cebuano, ingon siya sa Cebuano, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, og ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, og ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawas nung kaibog. So, nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong, magampo ta. Our loving God, ani akaron Ginoo ang imong ulipon, nagabarog at ubangan sa imong mga katawhan. O gibasa na Ginoo ang pulong nga mo'y gikuhaan sa mensahe karon. So I pray the Lord nga i-bless nimo ang matag igdulungog karon Amahan. Ablihan nimo ang matag kasing-kasing o Dios. Dihuga ang akong baba nga magalitok sa imong pulong karon Lord. O gingon man Ginoo, dihuga ang imong mga pulong nga magarema kini sa matag kasing-kasing o God, o sa matag hunahuna aron nga Ginoo magsilbi kini nga among giya o God diha sa amo ang pagkinabuhi hangtod karon dinhi ini nga kalibutana. So God, i-commit nako diha kanimo ang tanan karon Lord. Ituguti Amahan nga ang tanan Ginoo makabaton sa langitnon nga kaalam, langitnon sa pagsabot o God. Aron nga kini nga mga pulong nga Lord, dili mo balik diha kanimo nga walay pulos. But Father God, i-accomplish niini ang sumala sa imo Ginoo nga tuyo, nga imo kini nga ipabati sa matag usa karon Amahan. So God, salamat sa imong presensya karon Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place, O God. Ikaw Ginoo ang among magtutudlo karon. Oh, hallelujah. Ikaw Ginoo may magatats sa matag kasing-kasing karon, O God. Dalaygon ka, balaan nga Espiritu. O among gitugyan ang tanan, diya kanimo karon Amahan in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Niadtong 2 weeks ago, nakabakasyon dire ang anak ni Ma'am Minda Davis. O it so happen nga naa siya niadtong time nga nag-Bible study mi didto.
Unya, para nga makadungog pod mi sa iyaha, so siya ang amo ang gipashare. So, nagatestimonyo siya sa iyang kinabuhi before, o sa iyang kinabuhi karon nga naanak ang Kristo. O napanalanginan, kaming tanan nga naminaw sa iyang testimony. Actually, parang testimony lang iyang gihimo. Pero, we are very blessed sa iyahang gi-share sa amua. Na wala man siya maggamit og text sa iyahang nga pag-share, pero kanunay na ako nga gihuna-huna, sa gani na nga text, nga verse, nga iyahang nga gi-share karon. So pag uli diri ako gyudayon nga gi-scan sa Bible. So nakita gyud nako mao ni siya ang Ephesians chapter 5 verse 16 to verse 18. So nagahisgot kini mahitungod sa kining ato ang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, no, the believer's walk. Unya ato sab nga makita dire nga ang atong Ginoo pinaagi kang Apostol Pablo naghatag kanato og mga panambagon og ingon man naghatag kanato og kining giya unsaon nga sa ato ang pagkinabuhi karon mga igsuon kanang nagakinabuhi kita nga nagasubay gayod sa kabubuton sa ato ang amahan. Pero atong paghinumduman nga ang pagkinabuhi nga Kristohanon, no, kuan ni siya dili sayon. Dili gid siya sayon. Ngano man, adlaw-adlaw sama nga ikaw nagaatubang og away kanunay. No, dili sa usa ka tawo nga sama nato kundi sa atong sulod. Kining atong kinasuluran kanunay ta nga nakigubat adlaw-adlaw. So, because of that, makita nato nga daghan ang mga Kristohanon nga sa ilang Christian life, even today, dunay daghan nga mga Kristohanon nga failure. Dili victorious ang ilang Christian life. It is because kanunay sila nga mabuntog sa ilaha nga kaugalingon. Kasi as kita karon nga nagkinabuhi diri sa kalibutan, no, naay duha ka mga forces nga nag-ilog diha sa ato nga kinasuluran. Ang espiritu sa Dios o ang atong kaugalingon nga espiritu. Ang atong flesh, no? I rather dili atong kaugalingon nga espiritu kundi ang atong unod. Og sumala sa ato ang gibasa nga kaning duha nagkasumpaki, dili magkauyonay. So, that is why kung ang usa ka Kristohanon, no, nagakinabuhi diha sa iyahang nga tawhanon nga kinaiya, og sa iyaha ang iyang soul muuban sa iyang tawhanon nga kinaiya, no, makalimtan or walay gamit ang ato ang espiritu. So that is why magakinabuhi ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon nga kanang dili madaugon. Ngano man tungod kay ang espiritu nga naa kaniya wala kini wala makiguyon sa pagtrabaho kauban sa iyang lawas ug sa iyahang kalag. That is why ang makita nato is that kanunay nga aburido ang ulo, no, makadungog lag gamay nga istorya mo react dayon, unya mahiubos dayon, no, ngano man tungod kay ang lawas ra, ang flesh lang ug ang ato ang kalag o kaning atong set of emotion mo ray atong gipaandar. Ang espiritu sa Dios atong padaplin. Wala nato i-apil sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mao na mga igsuon nga many times kanang dili ta happy sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohan, parang struggle kanunay. That is why mga igsuon today gitudluan ta sa Ginoo pinaagi kang Apostol Pablo unsaon nga sa ato ang pagkinabuhi
no, magakinabuhi kita nga kanunay nga nag-uban kining tulo tulo ka part nga mo naglangkob sa ato ang pagkatao. Ang atong kalag, ang atong lawas, ang atong kalag, or ang atong set of emotions, o ingon man ang ato nga espiritu. So kung mag-ubad ng tulo, kanunay, 100% madaugon ta nga Kristohanon. Amen. Praise God. So i-relate lang nako unsay ako ang natkatunan sa gishare ni Brother Rico, no? Brother Rico. So parang 3 years pa lang siya sa Ginoo, pero nakita na ko nga lalom na kaayo ang iyang relasyon sa Ginoo. No, daghan siya mga testimonies nga kanang nakita na ko nga murag naa pa ko'y dapat pud nga makabuot sama sa iyahang nakabuot karon. Okay, now tulo ka butang, no? Ang buot sa Dios nga atong mahibaluan karon og iyang ihatag kanato nga giya unsaon nga magakinabuhi kita sa usa ka victorious nga Christian nga kinabuhi. In verse 16, ang punto, una nga punto nga buot na ipakita sa ato ang Ginoo karon is that we are commanded to walk. Gisugo kita sa pagkinabuhi. No, kanang walk diha dili na siya lakaw nga literal kundi mao na siya ang ato giunsa nato pagkinabuhi karon ingon nga Kristohanon. Now, our walk is to be continual. Kailangan nga ngatong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon magapadayon gayod. Amen? So, si Apostol Pablo, yung gi-open kini nga verse by telling the Galatian believers, og usab kita, to walk by the Spirit. Dili lang kay kita magalakaw diha sa ato ang flesh, kundi magalakaw kita diha sa Espiritu. And it is a command. Sugo gyud na. No, og kini nga sugo mga igsuon, no, ang word diri nga walk gikan sa Greek word nga peripatio. No, ang meaning ana is to walk, to go about, og dinhi niini nga verse gigamit kini to denote the manner of or kind of life we live. The manner or kind of life we live. So, it is a person's behavior or manner of life. Unsa ang atong behavior o unsa ang paagi sa ato ang pagkinabuhi. O ato sang makita dire, no, di man nato kayo maklaro sa English o sa Cebuano, pero kung sa Greek, nimo ni basahon, ang gigamit nga word is imperative mood with the present tense. Imperative mood with the present tense. O kini naga-indicate that it isn't an option for believers. Dili ni siya option nga pwede ta mo pili. Kundili, it is a command. Sugo gyud. Nga kailangan kung gusto ta nga magiging victorious sa atong Christian life, ato gyud ni nga buhaton. Amen? So it is a command to walk by the Spirit. Now, karon, kay imperative mood man with the present tense. Karon gyud, og dili lang kay karon kundi and keep on walking in the Holy Spirit. Amen. Dili lang kay karon lang nga adlaw, unya ugma dili na. No? Magkinabuhi ta sa Espiritu karon, unya sa sunod nga bulan wala na. Dili, it must be nga magpadayon gyud. Karon og sa umaabot nga mga adlaw, hangtod sa katapusan sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Praise God. So, keep on walking in the Holy Spirit. Now, Paul is speaking of a continuous, regular action
In other words, a habitual way of life. So mahimo na nimo nga habit sa imuha nga kinabuhi. Amen ba? So, habitual action. So, to walk in the Spirit means living moment by moment. No? Moment by moment. Submissively trusting in the Holy Spirit rather than yourself. Trusting in the Holy Spirit rather than yourself. So, walking implies progress. Kinanglan nga maga-progress. Going from where one is to where he ought to be. It needs to be pointed out that the power for Christian living is entirely from the Holy Spirit. So, hinumduman nato na ang power sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi nagagikan lang yun sa Espiritu Santo. It is, we are just like a refrigerator. So, ang example nga gihatag ni Brother Rico, mura daw tag refrigerator. No? Nga, magkaroon lang ni siya og power kung ang cord niini masaksak dito sa source, sa kuryente. Pero kung i-detach nimo ni, ang may tabo is that wa kay power, walay power ang refrigerator, so tanan nga sulod niini mga baho, mga panos. Pero habang nakasaksak kini, nakakunik kini sa kining outlet sa kuryente, naa ang power o gina-regulate niini nga dili gayud siya madaot unsa ang naa sa sulod kundili kanunay kini nga presko. Amen ba? Ingon ni ana kita mga igsoon, kung nakakunik kita kanunay, kung ang atong espiritu nakakunik kanunay sa power sa Holy Spirit, mga igsoon, ang atong kinabuhi di gyud may spoiled. Amen? Kanunay kini nga mahimo ta nga blessings ngadto sa uban. Hallelujah, mahimo ta nga panalangin ngadto sa uban ug ang atong kinabuhi no kanunay kini nga presko. Amen. Hallelujah. Praise God. So we need nga kanunay gyud ta nga nakakonek diha sa power sa balaan nga espiritu. Hallelujah. No, kay kung nakadisconnect ta, kung atong espiritu wala nakakonekta sa espiritu sa Dios, we are powerless Christian. Amen? Powerless ta. Wa gyud tay gahom nga Kristohanon, no? Kanunay lang ta nga daog-daogon sa yawa. Kanunay lang tang daog-daogon sa yawa. Praise God. Hallelujah. So, ingon pa sa testimony ni Brother Rico, kay physical therapist man siya, dagan siyang suki nga mga suki daw dito, mga doktor, mga nurses, mga dagkog ranggo sa ospital, no? Ganahan nga moadto sa iyaha tungod kay complete healing gyud ang madawat. Mahil ang ilang sakit-sakit sa lawas pati pa ang ilang espiritu kay iya mangsiran mahitungod sa kining atong Christian life. Nga dapat gyud nga kita kanunay nakakunik diya sa power sa balaan nga espiritu. Amen. So every time daw kay atakihon man pud siya sa kaluya, sa iyang lawas, musay musakit ang iyang liko dire sa siguro mga 10 hours niya nga sigig hilot, musakit po daw dire. Pero muampo lang siya sa Ginoo, hinanlan niya ang Ginoo, Lord, si Satanas gusto naman niya nga tagaag sakit ang ako ang lawas. So iyan lang isulti. Satan, pahawa. Templo kini sa Dios, wala kay dapit niini. So kalit lang daw nga mawala ang sakit nga iyahang ginabati. You see? So kasi kana daw mga sakit sa ato ang lawas, mga igsoon, trabaho na sa kaaway. No? Trabaho na sa kaaway kung ang espiritu sa Dios naa kanato.
No, kung ato nga gi-activate kanunay ang ang atong spirit nakakunik sa espiritu sa Dios, kanang mga balatian wala gyud nay dapit sa ato nga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise God. So, how does a believer walk in the Spirit? Paano? Paano man ta makakinabuhi diha sa Espiritu? Doon ay tulo ka mga butang. First, we need to understand that God has revealed to us His desire and direction for our lives in His Word. Ang Biblia. No? We need to understand that God has revealed to us His desire. Iyan ang gipadayag kanato ang iyahang nga tinguha og ang direksyon sa ato ang kinabuhi o kana naa sa pulong sa Ginoo, naa sa Bible. So, kinahanglan nga atong tagaan og dako kaayo nga pagtagad ang Biblia. Amen. Ano man tungod kay naa diha gi-reveal na sa Ginoo ang iyang desire. No? Ang direksyon sa ato ang kinabuhi. Ang gikinahanglan na lang is that atong diskubrihon pinaagi sa pagtuon kanunay sa pulong sa Ginoo. Amen. So, dili lang kay sa pulong sa Dios, but secondly, we need to seek God's will in prayer. No? We need to seek God's will in prayer. No, dili igo nga kita mubasa sa pulong sa Dios pero gikinahanglan usab nga ato gyung pangitaon ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. No, kay diya sa ato ang prayer say musulti ang Ginoo. Directly in a small still small voice sa ato ang Ginoo makigsulti siya sa atoa. Praise God, diha sa ato ang pag-ampo. And then lastly, listen from God to respond and obey. Kailangan naatay listening ear. Listening ear. Nga maminaw sa tingog sa Dios o dili lang kay igo tang maminaw kundi mo respond kita og mo obey unsa ang buot sa Dios nga ipabuhat kanato. Amen. Hallelujah. So, ni-coincide ni sa gisulti sa atong Diyos ngadto kay Joshua. Sa diha nga, gihatag kaniya ang posisyon nga mulid sa mga Israelites padulong sa yuta sa saad, human nga namatay si Moses. So, gisultihan siya sa ato ang Ginoo. Nga kini nga balaod sa Diyos, ingon siya, basaha kini adlaw o gabi o pamalandungi kini. And then, ingon siya, o tumana unsa ang nahisulat niini. Then, ang iyang sadingon siya, and you shall be victorious, and you shall be prosperous, and victorious, and successful di ay. So, amen? So, naadiha ang kining unsa ni? Naadiha igsuon ang sekreto unsaon nga kita magiging victorious sa ato ang Christian life. Amen. Hallelujah. Praise God. So dili nato kailangan nga i-understand nato ang unsang revelation sa Dios diya sa iyang mga pulong unya i-seek nato ang God pinaagi sa atong mga prayers o ang kailangan nga maminaw kita sa og mo respond kita og mo obey unsa ang buot sa Dios nga ipabuhat kanato. Amen. So we are commanded to walk. Mo nay una nga order sa atoa. No, we are commanded to walk. Asa ta magkinabuhi, unsaon nato pagkinabuhi, we must walk in the Spirit. In the power of the Holy Spirit. Praise God. Kung walang balaan ng Espiritu, mga igsoon, no, sa ato ang kinabuhi, 100%, dili gyud ta victorious nga Christian. Hallelujah.
That's why daghan kayong makita nato ang mga Kristohanon dili happy sa ilang pagka-Kristohanon, kanunay nga dunay dagko nga mga problema, no? Yes, naman tayo mga problema, pero pag naata sa Espiritu sa Dios, na ang power sa balaan nga Espiritu, tanan nga mga problems bisag unsa pa na kadako, mga igsoon, mabuntog nato na dili pinaagi sa ato ang kusog, kundi pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Praise God! That's why we need the power of the Holy Spirit. Kasi ang sabi ng Panginoon, and you shall receive power. After that, the Holy Ghost shall come upon you. Hallelujah! So, makareceive kita o gahom, human nga ang Espiritu Santo mo kunsad ka na to. Praise God! Even sa ato ang witnessing, no, kailangan nato ang power sa Holy Spirit. Praise God. Okay, number 2. We are reminded of the difficulty of our walk. Gipahinumduman ta sa kanang kalisod diya sa atua nga pagkinabuhi. So in other words, ang Christian life dili kini mura og naglingkod ka o naghigda ka sa bid of roses. No, dili. Naay daghan nga mga pagsulay, naay daghan kaayo nga mga trials nga moabot sa atoa. Praise God. Og number 1, nga ato agyod nga buntugon mao ang atong self. Okay? So ingon siya da sa verse 17. Verse 17. Ingon siya, for what our human nature wants is opposed to what the Spirit wants. Unsa daw ang gitinguha sa atoa nga lawas, giopos pod na sa Espiritu Santo. So di yun magkauyon. No? Unsang gusto sa ato ang tawhanon nga kinaiya, dili gusto sa Espiritu. So, naay gira kanunay diya sa ato ang sulod. That is why si Apostle Paul, bisan si Apostle Paul, ingon siya nga, unsay gusto niya nga buhaton, dili niya mabuhat. No? Ang buhaton niya diya sa Espiritu, di niya magbuhat. Ngano man, tungod kay, usahay mo patigbabaw ang gusto sa unod. And I believe nga matag usa kanato naka-experience ni ana. No? Nga naatay gusto nga buhaton diha sa espiritu, diha sa atong spiritual nga kinabuhi, di nato mabuhat-buhat nga man tungod kay ang ato ang bugat sa ato ang tawhanon nga kinaiya. So, church, importante nga mahibaluan nato nga kita nagakinabuhi usab sa nagalakaw kita in a difficult way. So there is a constant struggle within us. No, Paul explained the basis of the conflict by describing the nature of the war within. So naagid sa sulod ang ato ang pakig-away. So kana sa atoa within us rages a battle between the flesh and the spirit. So the flesh doesn't refer to our physical bodies, but rather to our bodily appetite. Amen. So kining atong lawas, ganahan ni nga kanunay, mubabad sa television, mubabad sa computer, mubabad sa mga salida. Ang atong espiritu, dili. Pero kung mag-uban ng lawas nato o ang atong kalag, mapildi ang espiritu. So, mugahin tag 3 hours, 4 hours, atubangan sa computer or sa television. Unya, di na ta makaampo. Kaya nagkahuman tayo ba ng 3 hours na imong babad diha, pag humanana, kapoy na imong mata. Inigampo na imo, magduka-duka na ka. So, di mahuman ang prayer kay makatulog naman. So, napildi ang espiritu, midaog ang flesh.
Unya, many of us ingon ana ang kahimtang, kanunay nga mabuntog ang atong espiritu kay niining duha. Kay kanunay man ni mag-uban ning duha. Mabiyaan in taon ng spirit. Amen ba? Aaminin. Yes, tinuod na. No, salamat na lang kay wa na mi DVD. Guba na mo DVD, di na ko katanaw og salida. No? Wala na basketball, wala na PB, wala na NBA, kay ang among TV ang makuha tulo lang kay stasyon. Channel 4, Channel 5 o kanang Studio 23 maura. Wala na ilain. So bisag mo tune in ko gusto ko mo tan-aw dula, wala naman, di man makuha. So, salamat na lang. Praise God. Tinood na ako'y Facebook account, pero dili ko nagatanaw. Si pastor akong sugon, tanawa daw akong Facebook. Basing na nag... Kaya ako, wala. So, at least, nakuha ng akong time nga mubabad. Niyan nga mga butanga nga, ang nabusugra, ang ato lang body appetite o ang ato nga kining 5 ka senses. Ang ato ang kalag. Tao ng espiritu, no? Nagpakilid. Gusto mo ampo, dili man mo sympathize ang lawas o ang kalag kay gikapoy naman. Amen. Hallelujah. Praise God. So, each Christian has 2 natures. Kabalutana, doonay duha ka nature ang matagtao. A sinful nature received at birth, inherited from the fallen Adam, and the new nature received at regeneration, no? When said Christian become a participants in the divine nature. So, manay ni duha ka nature nga naa sa atoa. Ang atoa nga tawhanon nga kinaiya nga atong na-inherit gikan kang Adan o ang bag-o nato nga pagkatao nga gibutang kanato sa diha nga kita midawat kay Christ as Lord and Savior. So mag-away ni sila kanunay. Praise God. So di ni magkasinabtanay. But kung kita kanunay nga nagakinabuhi de sa espiritu, santo mga igsoon kanang tulo mag-uban kanunay. Amen. Praise God. So, both natures have desire. The one for evil or selfishness and the other for holiness. So, ang atong tawhanon, ang old nature nato, no, naga-desire sa mga evil things or sa selfishness, while ang atong nabag-o na tang espiritu didto sa pagkabalaan. Ang problema unsaon nga mausa ning tulo. So, thus they are in conflict with each other. So the same nature blocks believers from doing good, while the Holy Spirit blocks them from doing evil in the ongoing warfare. So, magbinirahay, kanunay. That's why struggle kayo ang atoa nga kinabuhi. Kung dili magkauyon ang ang tulo diri sa atoa nga kinabuhi. Ang atong lawas, ang atong kalag, ug ang Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. So, our struggle should be a reminder to us not to walk in the flesh. Pero kanang struggle nga ato ang gina-encounter kanunay sa ato ang kinabuhi, mga igsoon do na pud bayay positive nga result ni ana. Tungod kay kini himuon nato ni nga reminder to us not to walk in the flesh. No, that's why in the last part of verse 17 ingon siya, kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu. O ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki silang kining duha. Busa, ingon siya,
dili kamo makabuhat sa buot ninyong buhaton. Praise God. So, dili ta makabuhat sa gusto natong pagabuhaton. So, kini nga struggles nga atong ginaagihan sa matag adlaw, mag-remind ni sa atoa that we should not walk in the flesh. Dili gyud ta angay nga magkinabuhi diha sa atoang unod. So there is a mutual conflict of the two powers. If one wills to do good, he is opposed to the flesh. If to do evil by the Spirit. So, mao na nga di gyud ni siya as long nga kita nagakinabuhi, no? Wala magkinabuhi diya sa espiritu, no? Naagyud na siya nga conflict kanunay. Naagyud na siya, di gyud na siya mawala. So when you experience this inner battle, turn it into something that is positive by letting it remind you of your walking orders. That is to allow the Holy Spirit to direct and to guide your life. Amen. I-allow nato ang Espiritu Santo nga maoy mo direkta og mugiya sa ato ang kinabuhi. Amen. Praise God. So sayon daw kaayo ang pag-ila sa tao nga nagakinabuhi diya sa unod o sa tao nga nagakinabuhi diya sa Espiritu Santo. Mo na mabasa nato sa verse 19 up to verse 21 and then 22 to 23. So, ako kana nga pagabasahon mga igsuon, I do nga, wala na taniini, pero just a reminder. Kay basig naapay pipila nga ato pagyapon nga ginabuhat karon. So, ingon siya sa verse 19, sayon kaayo pag ila sa mga buhat sa taw-ahanong kinaiya. Okay, unsa man kini? Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, mapatuyangon sa klawasnong kaibog o uban pang mga butang nga sama niini. Then, naasya pasidaan, ingon siya, busa pasidanan ko kamo, sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butanga wala gay dapit sa gingharian sa Dios. So, eksaminon daw nato atong kaugalingon karon, basig naapay pipilaan nga atong ginahimo. Ha? So, naapabatay, pagkamasinahon. No, basig masina pa ta. Makakita ta sa atong mga silingan, atong igsuon nga ni Asenso, masina pa ta. Makakita ta sa atong silingan nga dunay bag-ong sakyanan, base og ang atong kasing-kasing naay kasina. So, kinanglan nga mawala na siya. Amen ba? So, tingali og mapungtanon ka. Dali kang masuko. Gamay lang nga bikil, suko dayon. React dayon. So, ingon gani na mga igsuon, ang Espiritu Santo wala gyud taw na nakalihok. Ang nipatigbabaw mao ang buhat sa ato ang sinful nature. Amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. So now, in verse 22, ingon po siya diha, apan, ang Espiritu. So kung ang Espiritu Santo mo'y kinabuhi or buhi diya sa atuang nga kinasuluran, so, ang Espiritu Santo maghatag sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka maminatudon, pagka mapaubsanon, pagka mapinugnanon sa kaugalingon, kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Amen. So, mao ba na nga kinaiya ang nakita na sa ato ang kinabuhi?
Naa na ba ang gugma? Naa na ba'y kalinaw sa ato ang panghuna-huna? Naa ba tay kalipay nga nangalagad sa Dios? Nakabalo da ba ta nga mo pailob? Naa ba tay kaluoy sa mga tao nga labi na kadtong mga tao nga kana bitang naapas kangit-ngit? Gibati ba nato ang burden, ang passion nga kita makatabang kanila diya sa ila nga kahimtang karon. So, kabalo na ba ta mo pugong sa ato ang kaugalingon? Doon na ba tayo self-control? No? Doon na ba tayo kining kaaghop, no? Meekness diya sa ato ang kinabuhi. So kung kana mga igsoon may makita sa ato ang life karon, then nagapasabot nga ang Espiritu Santo maogayoy nagabuot na sa imuhang kinabuhi. Amen. So ang imong tawhanon nga kinaiya napilde. Ang Espiritu Santo mao'y nagpatigbabaw. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. So sayon, di ba? Sayon ra kayo ilhon. No? So mo na nga importante kayo nga kanunay ta nga magasusi sa atong kaugalingon. Pag medyo aburido na kanunay atong ulo, oy, di na niiya sa Espiritu. Review ka na. No? Kay trabaho na sa kaaway. Amen. Hallelujah. Church, naana sa ato ang power. The moment nga si Jesus Christ atong gidawat, iya pod nga gihatag ang Espiritu Santo diha kanato. Ang problema lang usahay, naana tinuod ang Holy Spirit, di man nato gina-acknowledge. Kay ang kanunay natong gipalihok mauman ang ato ang kalag ug ang atong lawas. Maora may ato ang ginatap kanunay. Kunya ang Espiritu Santo nas daplin. So, di ba? Itong diagram sa may tungod sa kining kahimtang nato sa diha nga kita wala pa kay Christ, di ba? Ang naglingkod sa kasing-kasing maong dako kayo nga is dili si Satan na kundi self. Kita na. Unya sa diha nga unya ang Holy Spirit no, naaran taos gawas, gusto mo sulod, di kasulod, kay di man tagag higayon, nga mo control sa ato ang kinabuhi, mo lingkod sa trono sa atong kasing-kasing. But then, sa diha nga tugutan nato ang Holy Spirit, nga mo'y mo lingkod sa ato ang kasing-kasing, then ang kadtong H, napulihan na o J, unya kadtong S, tuan nas daplin. Nagapasabot nga nailalom na kita sa gahom sa Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! So, nindot kayo mga igsoon nga makita nga kitang mga Kristohanon, ang bunga sa Espiritu, maugyoy mo manifest sa to ang life. Dili man makita ang tanan, pero mga igsoon, kung naay 5, 6 ka mga bunga nagapasabot, nga ang Holy Spirit nagmadaugon. Gamay na lang yun. Gamay na lang ang kulang nga ang tibuok nato nga pagkatao no kini kuan na gyud kanang makontrol na sa espiritu sa ato ang Ginoo. Praise the Lord. Praise God. So, what to tas ikatulo? Ay katulo in verse 18, we are to be leadable in our walk. So, gikuan ganihan ni pastora kanang word nga leadable, mupula na underline nagpasabot nga wala na sa English term. Pero mapasabot nato. Ang bot pasabot ni nga kita malidan ta. No, kana bang mapasunod ta. No, we are to be leadable in our walk. Nga mapasunod ta diya sa atua nga pagkinabuhi, no? We are to be led by the Holy Spirit. Mo na diha sa verse 18 ingon siya, in verse 18 ingon siya nga kung ang Espiritu mo'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Praise God. So, dili na tayo ilalom sa balaod kung ang Espiritu Santo maoy nagmando kanato. Na ilalom na kita sa Espiritu. Amen! Praise God!
So, to be led by the Spirit is the same as walking by Him, but carries additional emphasis on His leadership. So, nagakinabuhi kita nga nagasunod sa leadership sa balaan nga Espiritu. Amen? So, siya ang kanunay nga leader, kita tagsunod lang. Ang atoang kalag o ang atong lawas, tagasunod lang. Pero ang Espiritu, maugayod ang nagalin. Amen. So, kung ingon niya na mga igsuon, ang ato ang kinabuhi, I believe nga wala nagyoy, higayon pa ang kaaway nga mutintal nato. Yes, na ang tentasyon, pero wala nagyoy panahon nga kita magayield pa sa temptation. Kay dili naman kita mo'y muasdang panahon nga dunay tentasyon, ang Holy Spirit naman mao'y muatubang. Amen? No, kadumdum mo atong ilustrasyon nga akong gi-share sa inyo katong bata nga gipangutana sa usa ka maalamon nga tao. Yun siya day, kung manuktok sa imong kasing-kasing si Satanas, unsa may imong buhaton? So, ingon ang bata, kung manuktok si Satanas sa akong kasing-kasing, akong pag-aablihan. Kay naaman si Jesus akong kasing-kasing nga maoy mo atrakan niya. Amen? Hallelujah. So, dili makapenetrate nga naman, kay naa naman ang mas greater kaysa hari ni ining kalibutana. Amen. Greater is He that is in us than he that is in this world. Amen. Hallelujah. Yes, pag naitentasyon, igsoon, si Jesus may pabliha sa imuhang kasing-kasing. Kay mo karatil og dagan ang yawa. Amen. Sukli ang yawa, ingon si James. No? Sukli ang yawa. No? Kay mukaratil nagdagan, kay inigsulod niya, tuan naman dito ang hari sa tanang hari, ang Ginoo sa tanang Ginoo, naglingkod sa tuang kasing-kasing. Amen, hallelujah. So wala na gahom ang kaaway nga mutintal pa nato. Praise God. So, we are not to be led by our own devices. We are not to be led by our own devices. Paul draws our walking in the Spirit back to the subject of legalism. Kasi ang gisulatan ni Paul, ang mga taga-Galatia, mga Kristohano na ni sila, pero ambot o gunsay nasulod sa ulo, nga nibalik pa man sila dito sa ilang dati nga relihiyon, ang Judaism, nga nagasunod kanunay sa balaod sa Diyos. Unya, nakabalugyod ta nga nagsulti ang Bible nga wala gyoy usa nga nakasunod sa balaod. Na kung ingon ni ana ang ato ang pagkinabuhi nga nagasunod ta kanunay sa balaod, then di gyud ta makasulod sa gingarian sa Dios. Tungod kay walay usa nga nakasunod gayud sa balaod. So kanos kita nahimong matarong sa diha nga kita nidawat kay Jesus as Lord and Savior. Amen? Dili na kita ilalom sa balaod karon, kundi ilalom na kita sa grasya o ang Espiritu Santo. Iya kini nga kapanahunan karon nga maoy nagaministeryo kanato kanunay sa matagutlo, sa matag-adlaw sa ato ang kinabuhi. That is why, mga igsoon, dili gyud ta musugot nga magakinabuhi kita nga wala ang Espiritu Santo sa ato ang life. Kay wa gyud tay mahimo. So, daan na nang gisulti ni asa atong Ginoong Kristo, without me, you can do nothing. Wala gyud tay sarang nga mahimo. Mga igsoon, ang ato ang kaugalingon nga kusog, ang atong kaugalingon nga wisdom, mga igsoon, wala gyud na, di gyud na magsilbi sa gahom sa yawa. Apan kung ang Espiritu Santo nga naa nato, ato kini nga tugutan nga maoy mohari, mulid sa ato ang kinabuhi, mga igsoon, walay gahom sa kaaway nga makigbatok kanato. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magiging victorious kita nga Kristohanon. So,
Paul emphasized that a godly life is not live under the rules of the law, but is a life led by the Spirit. So it is important for the Galatians to know that just as justification is not possible by works, so sanctification cannot be achieved by human effort. Tinuod yun na. Di yun na ito maangkon ang sanctification. Pinaagi sa atong kaugalingon nga paghago. Ang balaan nga espiritu ra, may makahinlo ka na ito. Makahatag ka na ito og kinabuhi nga balaan sa adlaw-adlaw nato nga pakigbisog ni ini nga kalibutana. It is only by the power of the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. So, it is important for the Christians to know nga the only way nga kita magiging victorious Christian is when the Holy Spirit is alive in our lives. Amen? No? Naana sa tua ang power. Ang problema, wala lang yun nato nigigamit. Praise God. That's why, karon nga nahibalo na ta, mga igsoon, i-claim na nato, sugda na nato pag-claim. No? Tungod kay kita, madaugo naman, ato na lang na siya nga i-claim. Amen? Every time nga atakihon ta, no? Anang magminal dito ning atong flesh, review ka. No? Kay wala na igahom kung Espiritu Santo maunay mulihok. Praise God. Hallelujah. So, in conclusion, mangutan ako sa matago sa kanato karon. Whose orders are you walking to? Kang kinsang order? Kang kinsang sugo nga kita kinabuhi? Sugo ba sa ato ang flesh or sugo sa Espiritu Santo? Amen. Yes, good. No, kung sugo sa Espiritu, then thumbs up. Okay? Kasi Jesus said in John chapter 10 verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." No? So, whose voice are you listening to? Kang kinsamang tingog ang ato ang ginapaminawan karon. Tingog ba ni Satanas o tingog sa Dios? Tingog sa Dios. So, God didn't call us to sit or to quit, but to walk continually with Him, day by day, moment by moment. Amen. Continuous God, dili kay dasig lang ta karon pagkasunod adlaw wala na. So dapat kung madasigon ta karon nagakinabuhi ta sa espiritu hangtod sa katapusan sa ato ang gininhawa. Magmadasigon gyud ta magkinabuhi ta diha sa espiritu. Amen. Praise God. So, secondly, recognize and acknowledge that there is a war between your will and God's will. So, this means that we must recognize that we are powerless to fight this war in our own strength. We are powerless. Wa gyud tay igo nga kahom nga makig-away pinaagi sa ato ang kaugalingon nga kusog. So, we must depend on the Holy Spirit to see us through this life. Magadepende gyud ta sa balaan nga espiritu. So, use this daily conflict as a means of reminding you of your need for holy guidance and put your whole trust to God. Amen? Himuang nga kini nga daily conflict sa ato ang sulod, no? Maga-remind ni sa ato kanunay nga mga igsuon nga nagkinahanglan gyud kita sa holy guidance, no? O gingon man nga ibutang nato diha sa ato ang Dios ang atong kinatibuk-an nga pagsalig. And then thirdly, be leadable. Be leadable. We cannot serve two masters and expect to be walking in the Lord's will. Dili pwede nga maglakaw ka nga dunay
magkinabuhi ka nga duhay imong amo. Ang imong lawa, ang imong flesh, o ang Diyos. Dili pwede, dapat magpili ka og usa sa duha nga gusto mo master sa imong kinabuhi. Ang Ginoo buot nga ang mulid sa atoa mao gayud ang espiritu sa Dios. Amen. And then being leadable also means going wherever God wants to lead us and not always going where we want to go. Amen. So, kung kita masinulundon, kini nagakahulugan nga we are going. Nagasunod gyud kita sa gusto sa Dios nga pagadalhon kanato. Ug dili kay always nagasunod kita sa gusto lang nato nga pagaadtuan o pagahimuon. So mga igsuon, niini nga kabuntagon, ang atong Ginoo naghatag kanato og instruction. Ingon nga kita iyahang mga anak. Praise God. Kinahanglan nga siya mo'y ato ang pagatumanon. Amen. Ang iyang order mo'y atoa nga pagasubayon. Dili ang atoa nga kaugalingon nga order, but ang order sa Ginoo. Pinaagi sa Espiritu Santo nga naa na kanato. Amen. Praise God. Hallelujah. So atong tagaan nga masipa nga pakpak ang atong Ginoo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So I hope nga with this makatabang ni nga kitang tanan no magakinabuhi gayod magalakaw nga kauban ang Espiritu Santo ug nya ang Espiritu Santo mo'y nagalid kanato kanunay. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan nini nga kabuntagon.